So, kumusta mga Kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. So, ngayong araw, another, hindi pala siya. Kasi ibang usapan naman to, but about ito sa mga atleta, di umano ng China. No? So, na-curious ako kasi yung title niya is meron daw something, ewan ko kung may dayaan ba or parang inaano kasi dito kung bakit malakas sila or kaya daw pala malakas sila, no? Yung mga atleta ng China. So, panoorin na lang natin, men. So, this video is from Kasaysayan Pinoy. So, meron itong pamagat na huli sa akto mga atleta ng China sa Paris Olympic. Mandaraya pala. Diyos ko po. Well, alam naman natin na yung pinagagawa din talaga ng bansang to ay something fishy talaga. But yung sa Paris Olympic, tingnan natin kung anong meron dito. So, bago natin simulan, Kasaysayan Pinoy, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganito reaction video may kasama kay Manot, huwag yun na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, huli sa akto mga atleta ng China sa Paris Olympic. Mandaraya pala. So, again, Kasaysayan Pinoy, Filipinoisy. So, like, comment, share, subscribe. Start. 你们接受采访吗？我们只接受央视。只接受央视的采访啊。那其他媒体为什么他们怎么说的呢？ Ulit. OK。 Naglabasan ngayon ng mga balita na Ulit lang ha. Do you agree to an interview? 你们接受采访吗？ We only accept CCTV interviews. 只接受央视的采访啊。那其他媒体为什么 Why can't you talk to others what did they tell you? 对， naglabasan ngayon ng mga balita na may kaugnayan pa rin sa nagaganap na 2024 Summer Olympics sa Paris. Subalit sa pagkakataong ito, ang bansang Estados Unidos ang naging paksa ng mga usapin. Nagbabala kasi ang pamunuan ng naturang paligsahan na anumang oras ay maaari nilang alisin sa Amerika ang karapatan nila bilang host ng Winter Olympic para sa taong 2034. Subalit ang mas bida ngayon at ang totoong laman ng balita ay ang bansang China na talaga namang marami ang mga napataasang kilay dahil sa kinasasangkutan nilang iskandalo sa ngayon. Sa ibang bahagi ng isyong ito, medyo natawa ang reaksyon ng mga tao dahil sa isa pa sa mga bumibida ngayon ay ang misteryosong burger mula sa isang sikat na fast food chain sa China na malaki din ang kaugnayan sa kasalukuyang issue. Ano nga bang totoong kwento sa pagitan ng mga atleta ng China, Pandaraya at ng isang hamak na burger? Halina't sabay-sabay nating alamin ang katotohanan. Nakaka-curious din talaga yun. Burger? Bakit iniugnay sa burger? Any guess? Comment down below. The honor to announce that the 27th Olympic Winter Games 2034 are awarded to Salt Lake City, Utah. Wala akong naintindihan doon ha. Ano ba yan? Yan ba yung mga Chinese? Ito ang naging reaksyon ng mga residente ng Estados Unidos, partikular na sa Salt Lake City sa Utah nang malaman nila sa kanilang lugar gaganapin ang 2034 Winter Olympics. Inanunsyo ito ng International Olympic Committee ilang araw lamang bago magumpisa ang Summer Olympics sa Paris noong nakaraang linggo. Hindi ito basta-basta pointing. Yung Olympics ba? Ano na pala siya naka-broadcast na ano? Kasi di ba Los Angeles ata yung 2028 na Olympics. Tapos ang 2024 is ano sa Amerika. Tama ba? Finger na klase ng pagturo dahil dumaraan ito sa bidding at ang napipiling venue o bansa na pagdarausan ng paligsahan ay kailangan na may kapasidad na gastusan ng lahat ng mga gagamitin sa patimpalak tulad na lamang ng infrastructure improvements, high security costs at venue construction na nire-required mismo ng International Olympics Committee. Possible kaya yan sa Pilipinas? Or malabo? Or I don't know. Eksaktong 32 taon na ang lumipas nang huling mag-host ang Utah ng naturang Olympic sa darating na 2034. Noong taong 2002, kung saan unang nag-host ang Utah sa parehong Olympic, nabalot ito ng kontrobersiya dahil umano sa pagbibigay ng pera at regalo sa mga board of directors ng paligsahan para lamang mapili ang kanilang lugar. Subalit nag-iba na ang paraan nila ngayon ng bidding kaya wala nang lusot ang mga tao na nais manuhol makapag-host lamang ng Olympic ang kanilang lugar. Yan din yung sa pagkakataong na parang manunuhol ka. Pero I think mahirap naman din talagang dayain yung yung talent. Hindi din. Kasi for example sa sa boxing tapos magkakatalo lang sa scoring yung mga unanimous decision. Pwedeng dayain yun eh. Do you think? Meron din para siyang epekto.
Pero kung for example, sobrang lakas mo na knock out yung kalaban, mga ganun ba, mga pure skills, sobrang hirap na talunin nun or dayain. Ito ay dumaan sa mabusising paraan at kalkulasyon at marami ding isinaalang-alang ang komite bago nila mapili ang Salt Lake City sa Utah ng bansang Estados Unidos. Subalit hindi pa man nagtatagal ang anunsyong ito, nagbanta ang komite na babawiin nila ang napagkasunduan kung hindi titigil ang Amerika sa ginagawa nilang pag-imbestiga sa doping scandal na kinasangkutan ng mga atleta ng bansang China. Nako. Ayon mismo sa The New York Times, 2 Chinese swimmers na makikilahok sa Paris Olympic ang hindi dumaan sa doping test. Ito'y para malaman kung nag-take ba o uminom ang isang atleta ng gamot o illegal substance na nagpapalakas ng katawan bago ang Bakit paligsahan. naman hindi pinadaan doon? Eh di syempre, mas nakakaduda talaga yun. Di ba? At ang mga atletang ito ay hinayaan ng mga otoridad ng China na makasali pa din sa Paris Olympic. Ilang minuto pa lamang ang nakakalipas mula nang matapos maglaro si Fei Liwei ng bansang China para sa 400 meters freestyle final noong 28 ng Hulyo. Inulan agad siya ng mga tanong ng media. Ito ay tungkol pa din sa iskandalong kinasasangkutan ng kanyang team. Ang 21 years old na atletang ito kasi na mula sa Hangzhou sa China ay isa lamang sa 23 elite Chinese swimmers na nagpositibo sa paggamit ng performance-enhancing Nako. drugs noong taong 2021. Pinabulaanan nito ni Liwei. Ang 10 pa sa mga nagpositibo ay kasama din niyang makikipaglaro sa Paris Olympic. Isa pa sa mga atletang ito ay ang 2-time Olympic gold medal winner na si Zhang Grabe, Yufei. no? Ang laki ng muscles niya, pero ano siya, flat-chested siya. Grabe, ano? Kapag ito yung naging asawa mo ba, sobrang hirap pala ganito, min. So, imbis na sampalin ka, sapak agad eh. Kahit si Yufei ay itinanggi din ang doping scandal. Doping ang tawag sa pag-inom o pagkain ng anumang illegal na gamot o likido upang mas lumakas bago sumabak sa isang laro ang isang atleta, kagaya na lamang ng steroids. Hindi na din nagsagawa ng mas malalim na investigasyon ng WADA at mas pinili na lamang na manahimik. Hinayaan na lamang din nilang makapagpatuloy ang mga atleta ng China na maglaro sa Yan Paris yung Olympic pangit. ngayong taon. Kasi, syempre, kung ganyan, mag-host ka, or yun nga, may gaganapin kang ganyan, mga world yan eh. So, dapat wala kang pinipiling, wala kang pinapaboran. Dapat fair lahat. Para naman yung mga atleta, yun, mabigyan din sila ng fair na laban, di ba? Yun lang naman eh. Pwera na lang siguro kung yun nga, totoo yung mga padulas, mga under the table. Hirap yun. Mahirap kalabanin yun. Lumabas ang pahayag na ito ng WADA nang ang 2 pang atleta ng China ay nakasungkit ng mga bronze medal para sa women's 4x100 freestyle relay final noong isang araw lamang. Nakaschedule noon na umattend sa press conference ang 2 nagwaging atleta subalit hindi sila nakarating. Ang tila paglilihim na ito ng WADA ay hindi naging maganda para sa Estados Unidos, lalo at ang bansang ito ay kalaban ng China sa halos lahat ata ng aspeto maging sa pampalakasan. Noong nakaraang linggo, inihayag ng International Olympic Committee na babawiin nila ang desisyon na sa Salt Lake City sa Amerika ay daraos ang 2034 Winter Games kung hindi titigil ang Estados Unidos sa ginagawa nilang pag-iimbestiga sa doping scandal ng China. Bakit nga ayaw pa imbestigahan? Balit sa hinaba-haba ng ginawang investigasyon, hindi pa din mabatid ng mga otoridad ng China kung paanong aksidente o manong nakakain o nakainom ang kanilang mga atleta ng steroid. Pero ayon sa mga lumabas na balita, ito Grabe, aksidente. Anong excuse yan? Aksidente. Seryoso, aksidente. dahil sa pagkain ng mga atleta ng hamburger sa Beijing. Marami sa mga atletang nagpositibo sa steroid ay naguwi ng medalya noong Tokyo Olympic at 3 sa mga ito ay mga gintong medalya. Hindi na gumawa ng mas malalim pang investigasyon ng WADA o World Anti-Doping Agency at hinayaan na lamang ang mga otoridad ng China ang humawak sa kaso at ngayon nga, burger ang sinisisi ng China kaya umunod Burger ang sinisisi? Bakit? Grabe. Bakit sa China nyo pa, China pa talaga yung hinayaan na lang daw sa China na sila yung mag-imbestiga Tapos gagamiting palusot burger. Kags. Parang lang yan yung mga tawag dyan. Yung mga Chinese illegals na nandito sa Pilipinas. Tapos doon sa China hatulan or sabihin natin yung mga Chinese spies. Kapag may nahuli tayong Chinese spies men tapos isasauli lang natin sa kanila para doon ikulong. Parang kalokohan yun 'Di ba? China spy nga yan tapos isasauli mo pa sa kanila. Of course, papakawalan nila yan, tao nila yan Same lang din dito na yun, parang inaano nila na okay,
kayo China na lang bahala dyan. Kung ano ba talaga. Tapos, yun. Steroids, tapos burger. Or I don't know. Kayo, naniniwala ba kayo? Comment down below. Or natatawa na lang kayo. Nagpositibo ang kanilang mga atleta nang kinain ng mga ito sa isang restaurant sa Beijing. Ang lumabas umano sa kanilang investigasyon, ang kinaing burger ng mga atleta ay may steroid kaya nagpositibo ang mga ito. Ayon pa sa legendary swimmer na si Michael Phelps, dapat umano ang mga atleta na nagpopositibo sa mga ganong klase ng gamot at nasasangkot sa mga ganong skandalo ay habang buhay na ibaban sa kahit anumang klaseng paligsahang pampalakasan. Diba? At saka, imposible naman na yung mga atletang yan hindi sila strict sa mga kinakain nila. Diba? Tapos madadali ka lang ng burger na may steroids pa talaga. Wala, something's fishy talaga. Siyempre, sino ba naman ang maniniwala na dahil sa pagkain ng hamburger kaya nagpositibo ang kanilang mga atleta sa steroid? Sino ba naman ang maniniwala na dahil sa pagkain ng hamburger kaya nagpositibo ang kanilang mga atleta sa steroid? Nagsasagawa ngayon ng mas malalim pang investigasyon ng FBI at Department of Justice ng Amerika tungkol sa maanumalyang resulta ng investigasyon ng CCP sa dahilan ng pagkakapositibo ng mga atleta ng China sa steroid. Subalit ito ay hinahadlangan ngayon ng WADA at nagbanta pa na sa oras na pakialaman ng Amerika ang Hinahadlangan ng WADA. Tapos, sila pa yung nag-fail dyan. Supposed to be sila yung stricto sa mga ganyan. Diba? Tapos ngayon, nagbabanta na sila na wag nang i-deep yan. Oy, something's fishy. Investigasyon sa doping scandal ng China, aalisin nila sa Salt Lake City sa Utah ang karapatan nito na mag-host ng 2034 Winter Olympics para ngayong binablackmail at pinagpabanta ng Estados Unidos ng WADA. Sa naging pahayag ng US Anti-Doping Agency, hindi nila nagustuhan ang ginagawa muna ng International Olympic Committee na paglilink ng doping scandal ng China sa Salt Lake City 2034 Winter Olympic. Ginagawa muna nila ito para pagtakpan ng China at patigilin ang mga tao sa paghahanap ng sagot sa kung bakit hinayaan nilang makasali pa rin ang mga atleta ng China sa Paris Olympics kahit na nagpositibo ang mga ito sa steroid. Baka dahil na under the table na yan. Diba? Kaya, syempre, ayaw nilang umalingasaw din yung mga pinaggagawa nila. Do you think? Lalabas ng malinaw na pahayag kung bakit nila inililihim ang naging resulta ng buong test noong taong 2021. Ayon pa sa US, tila ang WADA umano ang mas nag-violate ng rule pagdating sa mga panuntunan ng isang laro na dapat silang nangunguna sa pagpapanatili ng malinis at pantay na paligsahan. Pero magugulat pa ba tayo na kayang-kaya itong gawin ng China? Siyempre hindi na, bilang ang China ay kilalang tuso sa halos lahat ata ng bagay sa mundong ibabaw. Sa ngayon, hindi nila pinapayagan ng kanilang mga atleta sa Paris na makipag-usap o magpa-interview maliban na lamang sa mga media na pag-aari ng China. Magaling. Parang ano to parang may same tactic to Alam niyo kung ano yung same tactic? Wala na po ako maalala, Your Honor. Sa farm po ako nag-aral, Your Honor. Mas malaman-laman natin, nag-aral pala. Wala na, katulong po akong ina, Your Honor. Ang aking ina, Your Honor. Tapos malaman-laman natin, si Winnie pala yung ina. Dito na po ako lumaki, dito ako sinilang. Tapos malaman-laman natin, 13 years old na pala siya pumunta dito sa Pilipinas. Okay. So yan pala yung diskarte nila, para yun nga, hindi umalingasaw, ano? Like ganyan, pinagbabawalan nila na huwag kang magpa-interview. Mautak din. 你们接受采访吗？我们只接受 CCTV 央视 interviews. 只接受央视的采访。 China 那 state 他们 controlled. 为什么他们怎么说的呢？ Ano yun? Wait lang ha. 中国对吗？你们接受采访吗？我们 We only accept CCTV interviews. China state-controlled media. Wow. Grabe, no? China state-controlled media. Grabe, walang freedom sa kanila, kahit na nasa ibang bansa sila, no? Grabe. Parang North lang,只接受央视。只接受央视的采访。那其他媒体为什么他们怎么说的呢？对， We don't agree. OK， 好，谢谢啊。 Hindi matatawaran ang ginagawang pag-aalaga ng China sa kanilang mga atleta para mas humusay pa ang mga ito mula pa lamang sa pagkabata. Katakot-takot na training ang kanilang pinagdaraanan para lamang maging proud ang gobyerno ni Xi Jinping at syempre may pagmamalaki sa buong mundo.
Pero sa mga lumabas pang balita, sa tuwing ang isang atleta ay matatalo sa laro, wala na silang halaga para sa China. Minsan Tama. pang kumalat ang isang Tama din yun. Parang ano lang kasi, disposable lang eh. Ang China kasi parang nakapokus lang sila sa karangalan eh. Wala silang pake sa ano ka or yung talent mo. Sa amin lang, bigyan mo ng karangalan yung bansa namin. Sa kanila lang, bigyan mo ng karangalan yung bansa namin. Something like that. larawan ng isang mahusay na atleta noon ng China, pero sa paglipas ng panahon, pinabayaan na lamang nila ito hanggang sa maging isang pulubi na lamang siya. Ang Olympic ay dapat na maging tulay para sa mga nasyon na magkaroon ng pagkakaisa at pantay-pantay na karapatan. Nagkakaisa sila upang makipagtagisan ng husay sa paraan na walang malalamangan at walang manlalamang. Subalit narito ang China na hindi na lamang inaabuso ang karapatang pangtao, kundi maging ang mga rules and regulation ng isang patimpalak ay inaabuso din nila. Nagpapatunay lamang ito na kayang-kayang gawin ng China ang kahit ano, maipakita lamang na silang pinakamahusay, malakas, mataas at dominante. Nagagawa nilang paikutin ng kahit na sino man, mapasunod Meron akong nasa isip. Wait lang. lamang ang mga ito at umayon sa kanila ang lahat para sa kanilang kagustuhan. Pero sa huli, alam naman natin na may karma ang lahat ng bagay, mabuti man ito o masama. Subalit sa panahon ngayon, tila pati ang totoong karma na nararanasan ngayon ng China ay kayang-kaya na rin nilang itago sa mundo. Mapanindigan lamang nila ang kanilang lakas at tibay bilang isang bansa. So yun lang naman, this video is from Kasaysayan Pinoy. So supportahan nyo yan. Tapos syempre, before you leave, don't forget to like, comment, share, subscribe our YouTube channel, Filipino IC. Tapos yung original video link in the description box below, panoorin nyo yung mga videos ni Kasaysayan Pinoy. Subscribe nyo rin ano. So yun, malinaw pa sa klaro. Parang meron akong ano dito men eh. Opinion lang naman ito. Hindi pa naman talaga siya something na ano. What if yung WADA yun, di ba? Yung doping agency ba yun? What if meron silang ano dun? Meron silang tawag dyan, tinanim na Chinese dun. Di ba? Na siyang nagtatago. Kasi biruin mo men, dito sa Pilipinas, naglagay sila ng mayor sa Bamban para mag-operate ng Pogo. Di ba? Which is Pogo, Chinese Pogos. Mga Chinese yung makikinabang, Chinese Pogos. So ito, yung sa Olympics, what if lang naman? Di ba? Do you think na tawag dyan para pumasa sila sa mga doping na yan? Yung doping, what if meron silang tauhan doon? Kasi bakit hinahadlangan nila yung investigation? Bakit nagbabanta sila? Diba? Bakit ayaw na nilang ungkatin? Diba? Actually, wala namang problema, min. Kasi if ever, walang problema talaga. Anong kinakatakot mo? Saka ka lang naman matatakot if ever guilty ka, diba? So, why pigilan if pwede namang sabayan yung investigation? Kasi, at the first place, trabaho naman nila yan eh. Ng WADA, di ba? Do you think? I think merong ano dyan eh. Merong mga under eh. Kaya nagiging ganyan yung ano, yung siste. Grabe. Tapos, ang isa sa naano ako min, yung mga atleta nila, parang pinagbabawalan talaga sila, no? Na makipag-usap. Dapat ano lang daw eh, CCTV lang daw eh. China-controlled, ano yan? China-controlled TV. Kalimutan ko eh. Basta, China lang daw eh. Grabe. Do you think ba? Kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down nga kayo sa baba. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Kasi para sa akin lang naman, may something talaga dito, ano? Well, kung sasabihin naman nila na yung burger nga eh. Natawa nga ako sa burger eh. Parang, anong klaseng excuse yun? Tapos bakit yung China pa talaga yung inatasan na mag-imbestiga dyan? Tapos bibigyan ka lang ng sagot na burger, tapos i-accept mo naman. Eh di burger ka sa akin. Grabe, nakakakilabot ah. So, yun lang naman, Kasaysayan Pinoy, Filipino IC. So, yeah, I think hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching Filipino IC. So, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.